day mga master, welcome to another episode, and for today's video, may gagawin na naman tayong epic ride. Ang ruta natin ngayon ay ang Cavite Loop or yung tinatawag nilang Cabiang Tunnel Loop. Malayo-layo rin sa amin tong ruta na to. Aabotin tayo ng 250 kilometers. Kaya tara, samahan nyo kami sa kalokohang ito. Let's go! Ayun pala! Alas 3 pa lang ng umaga nag-ride out kami sa Montalban. And may special guest tayo ngayon, si Kuya John ng SGP. Isa sa mga mamaw na seniors dito sa Montalban. And syempre, kasama pa rin si Ate Christy. Time check! 3:33. Marikina na kami. Harap ko ng San Mateo. Naantay na lang si Alberts. Along Marikina, dinaanan namin si Albert at sabay-sabay kami nagpunta sa Bikutan para kitain si JM at si Marvin. Dito kami dumaan sa may C5. Marcovia. Dire-diretso lang naman yan eh. Pinakadulo ka kaliwa. SM Bikutan. Isang mahabang diretso lang naman tong C5. Sa dulo, kumaliwa lang kami papuntang West Service Road. Time check 4:36. Dito na kami sa may Service Road. Dito sa Bikutan, dinaanan namin yung dalawa naming kasama, si JM at si Marvin. Tapos dumiretso na rin kami kagad sa Jollibee sa Pote. Doon kasi yung meet up point ng grupo namin. Si Kuya Rico na mamaw! 5:30 ng umaga nakarating kami sa Jollibee sa Pote. And nandito na rin yung mga kasama namin from Manila. Nakaka 50 kilometers na kami neto, kaya nag-decide muna kami na kumain muna bago kami umahon sa Aguinaldo Highway. Hindi nga nakagad ako. Nakaka 51 kilometers na kami. Time check 5:53. Ang gagawin pala namin ay clockwise. Sisimulan namin ahonin yung Tagaytay via Aguinaldo Highway. Dito magsisimula yung loop. Dito tayo lalabas mamaya, di ba? Sa kaliwa. Diyan tayo lalabas. Aguinaldo muna. Sa may SM Bacoor kami nakahanap ng pwedeng kainan ng breakfast. Dito na rin kami nagkape at nagantay ng iba pang kasama. Master Rewel. Time check 6:08. Dito kami sa may SM Bacoor to eh. Ride out na. Nakaka 54 kilometers na kami. Galing Montalban. Moving time 2 hours. So, go. Das Marinas. Malapit naman na tayo sa Tagaytay eh. Ano na yan ah? Yan yung secret weapon. Secret weapon. Wala pa yung isa, yung powder eh. Wala pa yun. Iba pa yung powder. Wala pa yung asin, di ba wala pa yun. Papunta pa lang kami ng Silang Cavite at tinamaan na agad ng pulikat yung kasama namin. Kaya nagbuko break muna kami.
Touchdown 8:38 Tagaytay Rotonda. Nag-antayan na kami makompleto yung grupo, tapos nag-ride out na kami papuntang Sky Ranch. Nakaka 92 kilometers na kami. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pala naka-play. Ulitin ko na lang. 9:23. Time check. Praying hands. Nagpahinga lang muna kami saglit sa may praying hands. Sa may tapat lang to ng Sky Ranch. Tapos lumusong na rin kami papuntang Batangas. Ride out na kami. On the way to Nasugbu. Simula sa praying hands, mahaba-habang lusong na to hanggang makarating ka sa Nasugbu, Batangas. At ito rin yung dahilan kung bakit namin ginawang clockwise tong ruta. Mas mahaba raw kasi yung ahon kapag manggagaling ka sa Kaibiyang Tunnel going to Tagaytay. Yan o. Welcome to Nasugbu 10:17. Let's go! Pagdating namin sa arko ng Nasugbu, Batangas, nagpicture lang kami tapos lumusong na ulit. Mahaba-habang lusong ulit to, 20 kilometers hanggang makarating ka sa Tuy, Batangas. Touchdown! Nasugbu, Batangas. 10:17. Ay, sige dyan. Let's go. So, nakaka 108 kilometers na kami. Ang sarap mag-bike! Ang sarap mag-bike! Hey! Ganda! Solid! I love Tuy. Dito na kami sa Tuy, Batangas. Haba na lusong na yan. 10:58. Sige. Nag-antayan lang kami dito sa may I love Tuy marker. Dito kasi kami kakanan papuntang Kaibiyang Tunnel. 20 kilometers din yun nilusong namin simula doon sa may arko ng Batangas. Dito na kami sa Tuy, Batangas. 10:58. Nakaka 127 kilometers. Haba nun ah. Yun yung iniwasan namin na ahon kapag reverse na ruta yung gagawin. Imagine 30 kilometers yung aahonin simula doon sa may Tuy marker hanggang doon sa may praying hands. Para ka na rin nagbagyo nun. Hindi pa kasama yung mga ahon sa Kaibiyang Tunnel. Sarap na lusong! Mamaya, bigatin sa Kaibiyang. Oo nga no. Bigatin sa Kaibiyang mamaya. Buti na lang talaga hindi natin inahon to. Kung nag-reverse tayo, Oo. ang haba nito. Kaya nga. Nanawa ka sa ahon. Thank you. Busin ko na to ate. Hindi ko naka-10 lang ang tayo pababa eh. Mas na natin 10 km. Lagpas pa.
Kami na lang yung napagod sa haba ng nilusong namin. Kaya nagpahinga muna kami at nagmerienda. Parang 20 kilometers yun. Magpas, 30. sa Porto yan. Kami 40 kilometers. Pinay Manila, Jol Santo eh. Pabalik. Nasa 40 kilometers daw yung Yung ahon. nakaanap. Oo, lagi. Hirap pala yun, ha? Okay, ride out na kami. 11:28 dito sa may... Di ko alam, basta nasugbo to. Ay, Tuy pala, no? Tuy, Batangas pala. So, ayan. Kuya Rico. Yan. 128 kilometers. Game, ride out na. Kaya na sila. After namin magmerienda, naghanap na rin kami ng mga kainin ng lunch. Mag-aalas 12 na rin kasi niyan. Ang init nga lang. Grabe. Sobrang init. Ride out na kami. Hindi ko alam kung saan to eh. Basta sa Tuy pa rin to eh. Tuy, Batangas. Nakaka 130 kilometers na. Matagal din kami nagpahinga doon. Mga 1 oras din. Pero kailangan namin mag-ride out na. Dahil mahaba-haba pa yung biyahe namin. At aahon pa kami ng Kaibiyang Tunnel. Nasugbo Town proper. Dito sa may St. Francis Xavier Parish kami kumanan. Meron kaming bypass road na dinaanan. Ito daw yung shortcut para ma-skip mo yung matitinding ahon sa Natipuan Climb. Same lang din naman daw yung labas nito sa may Pico del Oro. Ayan, nag-uusap na akong doon sa matarik na ahon or sa hindi matarik. Eh parehas lang naman tayo aahon. Isang budol, isang hindi. Pero matarik daw dito pag dumiretso. Tapos ito yung Nasugbo Church. Pag kumanan dito, medyo patag pa daw yan. At kumanan nga kami papuntang Look Road. Medyo patag pa yung daan sa umpisa. Ang plano, doon kami sa patag. Kumanan kami ng Nasugbo Church. Kasi kapag dumiretso, ahon lusong daw yun. At syempre, hindi naman mawawala yung mga ahon kahit papano. Pero ang nagpaganda talaga sa ruta ay yung napakagandang view. Hindi ko alam kung saan daan may mas magandang view. Kung dito ba, or yung sa may Natipuan Climb, sa may Punta Puego na route. Sana pag ginawa namin yung reverse na ruta, madadaanan namin yun. Pagilaan. Apakaangas! Apakaangas! Katulad nga na sinabi ko kanina, hindi lahat puro patag. May mga part din talaga ng ahon. Pero bearable naman kung ensayado ka. Hindi talaga advisable para sa mga newbie ang Cavite Loop. Marami-rami rin kasing matitinding ahon dito. Yung ahon packet ng Tagaytay pa lang nakakaubos na ng lakas kung wala kang ensayo. At pagkatapos nun, may panibagong ahon pa papuntang Kaibiyang Tunnel. Kaya kailangan siguraduhin handa yung katawan, isip at pati bike mo. To the left, to the right. Grabe, ang ganda talaga ng tanawin dito. Ang kinis pa ng asfalto, kaya ang sarap mag-bike.
Pero mahaba-haba rin tong bypass road na to. Kaya habang tumatagal, medyo nakakaumay din. Puro patag na may konting rolling hills. Ang init pa kasi open na open yung daan. Walang kalilim-lilim. Tapos malakas pa yung headwind. Pero okay lang, bawing-bawi naman sa ganda ng tanawin. Nakakawala ng pagod syempre. After na mahabang patag na yun, nakarating na rin kami sa Pico del Oro. Grabe yung bypass na yun. Sobrang haba. Hey! Grabe na! 3 o'clock, Pico del Oro, man. Nag-picture-picture lang kami tapos nag-ride out na rin. Alas 3 na rin to ng hapon at dito na rin magsisimula yung mga ahon papuntang Cabiang Tunnel. Time check! 3:16. Ride out na kami sa Pico del Oro. Ang ganda na view! Ate Emilio, niratrot eh. Pagod na? Siko, grabe oh. Grabe, ganda dito. Sulit ko ng ahon. Para kami umaahon sa Sierra Madre. Ganun yung vibes niya. Oh, video nga, wag mong tangkain. Wag mong tangkain. Mahihayin si Jen, no? Pagtapang ka, tumingin ka. Walang giha. Diretso ka na. Ingat lang ha. Mga around 10 kilometers din yung ahon na to. Simula pa lang sa Pico del Oro hanggang sa Cabiang Tunnel. Habang umakyat ka, ramdam mo talaga yung halo ng pagod at excitement. May mga recovery na lusong naman sa daan. Pero sabi nga nila, kapag may lusong, syempre may ahon. Solid din yung part ng lusong, lalo na pag narating mo yung seaside ng Nasugbu. Ang ganda rin ng view, parang bigla na lang nawala lahat ng pagod. Sarap mag-bike! Oo nga na, tapos may ahon ulit. Kaya yan ate. Push lang, push. Nice one! Nice one! Grabe, parang bigla nawala lahat ng pagod ko nung nakita ko tong karagatan na to. Ang sarap lang tumigil sandali, huminga na malalim,
at namnamin yung hangin ng dagat. Syempre nagpicture-picture kami para remembrance. Hindi lang para may maipost. Ito ay para makapture yung mga moments. Yung mga simpleng lakad, yung pagod sa biyahe, yung mga tawanan sa kalsada. Kasi darating yung araw na babalikan namin lahat to. At may isip na lang namin na grabe no, ito pala yung mga good old days. Mukhang bumalik ka pa. Ayan na oh. Hey. Walang yan, may nakasunod pala. Jogging pala ako guys. Hay nako. Hindi ako makatukod tuloy. Bawal tumabad, may video. Ha. Ayan na. Naka-play ba to? At ayun na nga mga master, after 13 hours of riding time, nakarating din kami sa Cabiang Tunnel. 4:30 na ng hapon kami nakarating, and grabe yung mga huling ahon bago makarating sa tunnel. May mga part na pumapalo ng 15% gradient. Touchdown. 4:30. Nakarating din ng Cabiang. Hay. Hirap. Saglit lang talaga kami sa Cabiang Tunnel. Nagpicture-picture lang. 5 PM nag-ride out na rin kami kaagad. Mahirap na kasing maabutan ng dilim sa kabundukan. And papadyak pa kami pauwi ng Montalban. Ito talaga yung isa sa mga pinakamahirap na part kapag bike all the way. Paglabas namin sa kabilang side ng tunnel, akala namin tapos na yung laban, puro lusong na. Pero hindi pa pala, may 5 kilometers pa kaming aahunin papuntang Maragondon, Cavite. So, 5 kilometer of pain. 5K mga idol. Yakang-yaka yan. Last 5 kilometers, dinaan na lang talaga namin sa tiyaga. Lahat kami mga laspag na. Nakaka 170 kilometers na kami niyan. And malayo-layo pa yung biyahe namin pa uwi. Pero at least hindi na mainit katulad kaninang tanghali. Mga 30 minutes din kami umahon at malapit na kami sa pinaka-exciting part, yung mga lusong. Naka-video ka. Pero kahit pababa na, sobrang ingat pa rin kami. Ang dami pa rin kasing sasakyan sa kalsada, lalo na yung mga nakamotor. Ang bibilis at nakakatakot din minsan. Kaya kahit enjoy na sa lusong, laging alalay pa rin sa mga preno. Dito kami sa may intersection na to nag-antayan para makumpleto yung grupo. Para sabay-sabay kami lulusong pa Maragondon, Cavite. Nakababa na kami dito sa may junction. Puro lusong na daw yan. Yan o. Antayin ko si Kuya dyan. Sa Maragondon, Cavite na kami inabutan ng gabi at doon na rin kami nag-decide na mag-dinner na para dire-diretso na lang kami pauwi ng Manila. Mga 7 na to ng gabi
and naramdam na namin yung pagod at antok. Madaling araw pa lang nag-ride out na kami. Ito talaga yung reality sa long rides. Bandang 7:30 ng gabi na rin kami naka-ride out mula Maragondon, Cavite. Binaybay na namin ang mga bayan ng Naik, Tanza hanggang sa Bacoor. Time check, 8:48. SM Tansa. At nakaka 200 kilometers na kami. Sa puntong to, ramdam na namin yung pagod. Ang dami na rin naming stopover. Halos lahat kami antok na. May mga pagkakataon pa nga na sa tabing kalsada na lang kami nagpapahinga. 8:51. Dito kami sa may SM Tansa. Pahinga muna. Pwede pala doon. Sa wakas! Time check, 9:56. Dito na kami sa may SM Bacoor. Pakaliwa na, pa Manila. Okay. Alas 10 na rin ng gabi na makarating kami sa SM Bacoor para matapos itong loop. Natapos din yung loop. Pagdating namin ng Sapote, doon na rin kami naghiwa-hiwalay. Yung mga taga-Tagig, kumana na pabalik ng Bikutan. Habang kami naman, nag-Manila route na lang, pa Quezon City hanggang makabalik kami ng Montalban. Alauna na rin kami na madaling araw nakarating and inabot ng 266 kilometers yung total distance. May 2,500 elevation gain and almost 24 hours na ride. Grabe, sobrang laspagan pero napakalupit na experience. Isa na naman to sa mga ride na maidadagdag namin sa cycling memories namin. At dito ko na rin pala tatapusin itong video. Maraming salamat sa lahat ng umabot hanggang dulo. Kita-kits ulit sa next ride. Thank you for watching and bye for now.